Nagsisimula ang pelikula noong 1969. Isasama ni Paul si Iris sa isang date sa Skyview, isang bagong high-rise restaurant. Kinakabahan si Iris sa taas at napansin niya ang isang bata na nagnanakaw ng isang sentimos mula sa isang wishing fountain. Sa pagsakay sa elevator, ang bata ay patuloy na nagpapakaba kay Iris sa pamamagitan ng sadyang pagtapak sa ilalim ng salamin nito upang takutin siya. Sa Skyview, ang isang bartender ay nagbukas ng bote ng alak at lumipad ang takip nito sa isang chandelier, kung saan ang isa sa mga shards nito ay bumaba at bumubuo ng bitak sa reinforced glass floor. Si Iris ay patuloy na kinakabahan at tumungo sa banyo, kung saan siya sumukha siya ay ilang buwang buntis. Nasa banyo rin ang anak ng isa sa mga mang-aawit na sinabihan siya ng ina na hintayin siya. Nakita ng mang-aawit si Iris at binati siya. Hindi pa sinasabi ni Iris kay Paul at kinakabahan sa kanyang reaksyon, ngunit hinimok siya ng mang-aawit na mahanap ang kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay dinala ni Paul si Iris sa observation deck at nag-propose sa kanya. Nang sabihin sa kanya ni Iris ang tungkol sa pagbubuntis, tuwang-tuwa siya at tinanggap niya ito. Nang mangyari ito, ang maligalig na bata kanina ay nagtatapon ng mga sentimos mula sa kubyerta. Ang isa sa mga pennies ay namamahala na mahulog sa loob ng sistema ng ventilasyon ng Skyview, kung saan inilulunsad ito ng isang tagahanga upang maglabas ng gas sa restaurant. Ipinagdiwang nina Iris at Paul ang kanilang proposal sa pamamagitan ng pagsasayaw kasama ang ilang iba pang mga restaurant goers sa glass dance floor. Biglang nabasag ang sahig at maraming bisita na nahulog sa tore at si Paul ay tuluyan na ding nahulog ito at namatay. Isang bukas na apoy ang sumiklab sa restaurant na nagdulot ng pagsabog at nasusunog ang maraming bisita. Pagkatapos ay sinubukan ni Iris na tumakas ngunit napigilan ito ng ilang beses, bumagsak ang overloaded na elevator dahil sa bigat at nahahati sa kalahati ang isang lalaki, bumagsak ang mga hagdan habang tumatakbo ang mga tao pababa sa kanila, at ang mga suporta ng tore ay gumuho na nagpapadala sa mga bisita upang maipit sa mga salamin na bintana. Ang sentimos mula kanina ay dumapo sa isang piano na bumagsak sa isang babae at sa mga bintana na ikinamatay ng karamihan sa iba pang natitirang mga bisita. Ang batang naghagis ng sentimos ay nadurog ng nahulog na piano matapos na tila makatakas sa restaurant. Pagkatapos ay nakita ni Iris na buhay pa ang anak ng mang-aawit at tumawid sa gumuhong restaurant upang iligtas ito. Lalong nabasag ang sahig na nagbitiw kay Iris at sa bata sa isang piraso ng semento. Ang singsing ni Iris pagkatapos ay natigil sa suporta at ang bigat ay napiunit ang balat sa kanyang singsing na daliri na nagpapadala sa kanya at sa batang lalaki na bumagsak sa ilalim. Huling namatay ang bata habang si Iris ay nabaon sa bibig ng isang malaking tipak ng salamin. At pagkatapos ay pumutol hanggang sa kasalukuyan na si Stephanie Reyes ay sumisigaw pagkatapos masaksihan ang premonition. Nakikita ni Stephanie ang Skyview premonition bilang isang patuloy na bangungot na nagiging sanhi ng pagbaba ng kanyang mga marka. Inisip niya na si Iris ang kanyang noalay na lola at nagpa siya na umalis at umuwi at makakuha ng ilang mga sagot sa paghihikayat ng kanyang kasama sa kwarto. Sa bahay, muling nakasama ni Stephanie ang kanyang ama, si Marty, at kapatid na si Charlie. Nang tanungin ni Stephanie si Marty tungkol kay Iris, malayo siya sinisisi niya si Iris sa dahilan kung bakit iniwan ng kanyang ina na si Darlene ang kanilang pamilya. Malayo rin si Charlie kay Stephanie, nagalit sa hindi niya pag-abot pagkatapos umalis para sa kolehiyo. Pagkatapos ay hinihimok ni Stephanie si Charlie upang bisitahin ang kanilang mga pinsan na sina Julia Campbell, Eric Campbell, at Bobby Campbell. Malinaw na sa kawalan ni Stephanie, mas naging malapit si Charlie sa kanilang mga pinsan sa halip na sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Stephanie na makakuha ng higit pang mga sagot mula sa kanyang tiyuhin na si Howard at tiyahin na si Brenda. Galit na galit si Howard nang siya at ang ina ni Stephanie, si Darlene, ay lumalaki. Ang paranoia sa pag-iwas sa premonition at pag-alam na darating ang kamatayan ay nagdulot kay Iris ng napakalaking dami ng trauma na naipasa niya sa kanyang mga anak pagkatapos mamatay si Paul. Palihim na ginabayan ni Brenda si Stephanie sa isang kahon ng mga liham na ipinadala ni Iris sa kanilang pamilya na nagbabala sa kanila tungkol sa kamatayan. Samantala, pumunta si Stephanie sa bahay ng kanyang lola na si Iris. Si Iris ay nagkulong sa isang lumang bahay sa loob ng mahigit 20 taon at ngayon ay namamatay sa cancer. Ipinakita ni Iris kay Stephanie ang isang notebook. Nasa loob ang lahat ng mga detalyeng nakalap niya tungkol sa kamatayan sa paglipas ng mga taon, kabilang ang mga aksidente gaya ng Route 23 pileup sa Final Destination 2 at ang Flight 180 crash, Final Destination 1. Pagkatapos ay ibinunyag ni Iris na pagkatapos ng premonition, iniligtas niya ang lahat at ngayon ay darating ang kamatayan para sa kanilang pamilya pagkatapos magtrabaho sa listahan sa lahat ng mga taon na ito.
Nang subukan ni Iris na kumbinsihin si Stephanie na manatili sa kanya sa nakalock na compound, sinubukan ni Stephanie na tumakas. Sa kabila ng kanyang takot, tumakbo si Iris upang ibigay kay Stephanie ang kanyang mga tala at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ang kamatayan ay nagdulot ng isang naapektuhang fire extinguisher na maglunsad ng weather vane diretso sa kanyang ulo na ikinamatay niya. Sa libing ni Iris, dumating ang ina ni Stephanie na si Darlene, nakatira ngayon sa isang RV. Galit na galit si Stephanie sa kanya dahil sa pag-abandona sa kanila noong maliliit pa sila. Pagkatapos ay kinumprante siya ni Charlie sa paggawa ng parehong bagay noong umalis siya para sa kolehiyo. Pagkatapos ay umuwi ang mga Campbell upang i-host ang kanilang memorial barbecue at sinamahan sila ni Darlene. Sinubukan ni Howard na kumbinsihin siya na manatili sa kanilang bahay, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay tinipon ni Howard ang lahat para sa isang toast upang tamasahin ang oras na mayroon sila sa isa't isa habang tumatagal ito. Isang serye ng mga sakuna ang nangyari sa panahon ng barbecue. Isang sira na tangke ng gas ang halos masunog si Eric, isang rake ang nasa ilalim ng trampola na tinalunan ni Bobby, at isang basag na tipak ng salamin ang napunta sa inumin ng isang tao. Nakita ni Darlene ang talaykay at ginalaw ito, ngunit nahulog ang isang bote ng beer na High Pale Ale na hindi sinusubaybayan at naging sanhi ng pagpintog ng isang hose. Habang nangyayari ito, pabalik sa kanyang bahay, nagsimulang tumingin si Stephanie sa notebook ni Iris at nagsimulang maramdaman ang presensya ni kamatayan. Ang isang bugso ng hangin ay nagpapadala ng isang larawan ng pamilya na bumagsak sa lupa na may isang solong tipak ng salamin na nahuhulog sa kanyang harapan. Napagtanto ni Stephanie na may mangyayari na masama sa kanyang pamilya. Dumating siya, ngunit huli na, napunit ang trampolan kung saan nakasakay si Bobby, at nahulog ang baso kasama ang shard na nahulog sa kanang bahagi. Pagkatapos ay natapakan ni Howard ang butte, itinaas niya ang kanyang paa at natamba ang rake na sakto namang tumama sa lawnmower, na-activate ito at napunta ito sa mukha ni Howard na kanyang ikinamatay. Pagkatapos ng libing ni Howard, tinipon ni Stephanie ang pamilya upang talakayin ang mga note ni Iris. Sa paglipas ng mga taon, dumating ang kamatayan para sa bawat taong dinaya ang kamatayan at nakaligtas sa Skyview Premonition. Ngayon ay darating siya para sa mga kadugo ni Iris sa pagkakasunod-sunod, Howard, Eric, Bobby, Julia, Darlene, Stephanie, at Charlie, dahil hindi sila dapat na umiiral. Ang nagdadalamhating mga Campbell ay galit na galit kay Stephanie at umalis. Nang maglaon ng gabing iyon, habang nagsasara sa isang tattoo parlor, muntik nang mapatay si Eric pagkatapos ng sunod-sunod na mga pangyayari na naging sanhi ng pagkabalot ng isang fan sa mga kadena na sumabit sa singsing ng kanyang ilong at nahuhulog siya sa apoy na dulot ng isopropyl alcohol. Kinabukasan nang hanapin siya ni Stephanie at Charlie, siya ay buhay at maayos, nang dahil sa leather jacket na suot niya ay naprotektahan siya mula sa apoy. Pagkatapos ay sinubukan ni Stephanie na balaan siya tungkol sa kamatayan, at kinukutya niya siya, habang nakikipag-usap siya kila Stephanie at Charlie nang nakatalikod ay muntik ng masagasahan ng sasakyan. Lumabas si Julia sa kanilang bahay at kinausap din siya ni Stephanie at binalaan itong mag-ingat, ngunit sinabihan ni Julia si Stephanie na pabayaan silang mag-isa at umalis, at pagkatapos ay dahil sa sunod-sunod na mga kaganapan, sinipa ng mga kalapit na bata ang isang bola ng soccer sa kanyang ulo, na naging dahilan upang mahulog siya sa basurahan. Pagkatapos ay binuhat siya ng isang truck at itinapon sa compactor. Habang sinusubukan nila utong tulungan, habang si Eric at Charlie ay tumakbo sa harapan ng truck para pahintuin ito, ngunit sila ay nahuli na ang compactor ay dinurog ang ulo ni Julia. Ang pamilya ay nagsimulang maniwala kay Stephanie. Matapos ipahayag ni Stephanie ang pagkalito sa utos ni kamatayan, ipinahayag ni Brenda na nilaktawan nito si Eric dahil hindi si Eric ang biological na anak ni Howard. Pagkatapos ay nagpa siya sina Stephanie, Charlie, Darlene, at Bobby na hanapin ng isang JB na nagtatrabaho sa isang ospital. Nagpa siya si Eric na sumama sa kanila upang matiyak na ligtas si Bobby. Habang nasa biyahe, nagsimulang humanap ng common ground sina Stephanie at Darlene at ayusin ang kanilang relasyon. Sa ospital, ang JB ay naging William John Bloodworth na anak ng mga awit na si Iris ang nagligtas sa panahon ng Skyview Premonition. Sa paglipas ng mga taon, sila ni Iris ay naging magkaibigan na nagtutulungan sa kanyang pananaliksik at sinusubaybayan ang kamatayan sa mga nakaraang taon. Ipinaliwanag niya ang mga alituntunin ng listahan ng kamatayan sa pamilya at kung paano ito tatakasan. Maaaring pumatay ng isang tao upang kitilin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay o mamatay at muling mabuhay. Pagkatapos ay sinabi niya na sa pagkamatay ni Iris at mayroon din siyang cancer, alam niyang darating ang kanyang oras. Nagretiro si Bloodworth sa kanyang trabaho, sinabihan silang tamasahin ang anumang natitira sa kanilang buhay.
Habang pinag-uusapan ni Stephanie, Charlie, at Darlene ang kanilang susunod na hakbang, nagpasya sina Eric at Bobby na gumala sa ospital. Pagkatapos ng panandaliang pag-usapan at pagtigil sa ideya ng pagpatay ng isang sanggol, nagpasya sila sa isang plano si Eric ay mag-trigger ng nakamamatay na allergy sa mani ni Bobby at pagkatapos ay siya ay muling buhayin sa ospital. Kapag sinusubukang kumuha ng mga ng peanut butter mula sa isang vending machine, hindi gumagana ang coil. Pagkatapos ay binasag ni Eric ang salamin ng vending machine, sinusubukang ilabas ang mga peanut butter. Ang magkapatid na lalaki ay pumasok sa isang silid ng MRI at hindi namamalayang binuksan ng makina. Pagkatapos kainin ni Bobby ang peanut butter cup, ang magnet ng makina ay nag-activate at nahila si Eric sa machine at napunit ang lahat ng metal sa katawan ni Eric, at pagkatapos ay nahigop din ang wheelchair at nadala si Eric papasok sa makina at tuluyan ng nadurog at namatay. Pagkatapos ay gumapang si Bobby sa katawan ni Eric upang kunin ang kanyang gamot na EpiPen at sinaksak ang sarili at nakaligtas ito. Ngunit nang narinig ng nurse na may tumutunog, pinuntahan niya ito para tignan at nang buksan ng nurse ang pinto, na higap din ng magnet ang coil mula sa vending machine, lumipad ito patungo sa ulo ni Bobby at namatay din ito. Nang narinig ang isang sigaw ng nurse, dumating sila Stephanie, Charlie, at Darlene at nakita si Eric at Bobby na patay na. Isang barya na katulad ng isa na magiging sanhi ng sakuna sa Skyview ay kinuha ng isang matandang babae sa ospital. Ngayon, ay tatlo na lang sila. Nagpasya si Darlene na ang kanilang susunod na hakbang ay ipadala siya upang ikulong ang sarili sa compound ni Iris at manirahan sa natitirang mga araw niya doon upang mabuhay sina Stephanie at Charlie. Nang makapasok sila sa gate gamit ang RV, nang akmang bababa na sana sila ay hindi makaalis sa kanyang upuan si Stephanie dahil na-lock ang seatbelt. Habang pinipilit na tanggalin ang seatbelt ay inutusan ni Stephanie si Charlie at Darlene na pumasok sa loob ng bahay. Nang papasok sila, humangin ng malakat at may bagay na nahulog at tumama ito sa gas at sumabog ang bahay. Si Charlie ay naipit sa bumagsak na parte ng bahay at tinulungan ito ng kanyang ina, ngunit nang maalis ang nakadagan kay Charlie ay bumagsak ang isang poste ng ilaw kay Darlene at namatay. Samantala, si Stephanie ay tila nalulunod dahil hindi pa rin makawala sa upuan, ngunit tinulungan siya ni Charlie. Nagyakapan ng magkapatid habang iniisip nilang natalo na nila si kamatayan. Makalipas ang ilang araw, naghahanda na si Stephanie na bumalik sa kolehiyo. At si Charlie ay naghahanda rin para kanyang prom. Sa panahong ito, inilabas ng matandang babae mula sa ospital ang sentimo sa kanyang pataka habang sinusubukang bumili ng cookies, at nahulog ang barya at nagpagulong-gulong ito hanggang sa gitna ng riles ng tren. Nang inaayos ni Stephanie ang bulaklak sa damit ni Charlie ay natusok ito at damyugo ang kamay. Si Stephanie ay nagsimulang makakita ng mga palatandaan na nagpapaalala sa kanya ng Skyview Premonition. Ang isang tren ay nadiskaril at nagsimulang pumunta kina Stephanie at Charlie. Tumakbo ang magkapatid at umiiwas sa tren. Ngunit ang tren ay gumalaw ulit, mula sa itaas ay bumagsak ang mga troso at ang dalawa ay tinamaan. Nagtatapos sa pagkamatay ni Stephanie at Charlie. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na pelikula.